Ikaw ba may gustong ex na balikan? O may mga unfinished business ka ba sa mga naging exes mo? 'Di ba? May mga pagkakataon na kesyo wala tayong closure, kesyo nagkasakitan. Kapag ba ang dalawang tao ay lubhang nagkasakitan nung mga panahon na naging sila, may chance pa bang ibalik ang nakaraan at muling buhayin ang pagmamahalan? Charot, parang kanta. Wag na nating patagalin pa. I'm sure na ikaw ay na-excite na. Kaya eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga nakaraan na gusto nating balikan. May mga kahapon na gusto nating sariwain para dugtungan ang pagmamahalan. Pero lahat ba ng pagmamahalan ay deserving ng second chance? Dear Mama Mia, hindi ko alam kung papaano sisimulan itong aking kwento, Mama Mia. Bago nga pala ang lahat, itago niyo na lamang ako sa pangalang Andrea. Sa totoo lang, ilang beses na po akong nag-attempt na isulat itong aking kwento para ibahagi sa inyo. Nakaraang taon, nung akin pong nadiskubre itong iyong channel. Mula noon ay iniisip ko na kung paano ba sisimula ng pagkukwento. Pero siguro, sisimulan ko sa pinakatotoo. Nasaktan ako at nanakit din ako. At hanggang ngayon, kahit 3 taon na ang nakakalipas, dala ko pa rin yung bigat ng lahat ng yon. Siya po si Jello. Siya ang naging mundo ko noon. Hindi ko maitatanggi na siya yung unang lalaking sobra kong minahal. Yung tipong iniwan ko maging ang sarili kong mga pangarap para lamang po makasama siya. Siya yung halos lahat ng oras ko, lahat ng lakas ko, lahat ng tibok ng puso ko. Pero gaya nga ng sabi ng iba, lahat po ng sobra nakakasama. At sa relasyon naming dalawa ni Jello, dumating kami sa puntong sobrang dami naming iniwanan para lang sa isa't isa. Na para bang dumating sa puntong wala na kaming naitira pa para sa aming mga sarili. Nung una ay masaya naman kami. Hindi nawawala yung tawanan, hindi nawawala yung kulitan. Pero unti-unting napapalitan ng away. Mga maliliit na bagay lang. Lalaki o lalaki. Simpleng tampuhan lamang, magiging sigawan na maya-maya. At ang pinakaugat ng aming pag-aaway, gaya siguro ng halos lahat ng magkasintahan, selos po ang dahilan, Mama Mia. Si Jello kasi yung tipo ng lalaki na napakaseloso. Ayaw niyang makita na may kausap akong ibang lalaki. Kahit kaibigan ko lang. Kahit office mate ko lang. Para sa kanya, kapag nagsama ang babae at lalaki, talagang may mali siya na. At ako, noong una, tiniis ko yun, Mama Mia. Pinilit kong intindihin ang pagsiselos niya. Pinilit ko siyang intindihin kasi nga mahal ko siya. Pero habang tumatagal ay nararamdaman ko na tila ba nakakulong ako sa relasyon naming dalawa. Naalala ko yung isang gabing umuwi siya sa bahay ko
Galit na galit kasi nakita niya raw akong may ka-chat sa cellphone. "Sino yung lalaki mo ha? Sino yan?" Bulyaw niya sa akin. "Ano ka ba naman, Jello? Kaopisina ko lang yun. Project lang ang pinag-uusapan naming dalawa." Paliwanag ko. "Project? Tapos na yung trabaho nyo. Kailangan nyo pang mag-chat para sa project?" Hindi siya nakinig sa paliwanag ko, Mama Mia. At ang mas masakit pa, ay sinabihan niya ako ng mga salitang hindi ko aakalaing maririnig ko po galing sa kanya. "Ano ka ba, Andrea? Hindi ka ba nagsasawa dyan sa kalandian mo?" Sobrang hapdi nung narinig ko yun. Para akong binuhusan ng asido. Ang bigat sa pakiramdam. At kahit sumigaw ako ng hindi yun totoo, ay parang wala din namang saysay, Mama Mia. Kasi sa utak niya, parang ganun na nga ako. Hindi na niya kailangan ng paliwanag at hindi na niya kailangan ng katotohanan. Doon nga nagsimula na unti-unting may itinatayong pader sa pagitan naming dalawa. Dahil lang sa masakit na salitang iyon. Kalandian. Alam mo yung pakiramdam, Mama Mia, na kahit anong gawin mo, kulang ka pa rin para sa taong mahal mo. Ganon ang pakiramdam ko araw-araw. Pinipilit ko namang maging maayos, pero lagi pa rin akong mali sa paningin niya. Hanggang isang gabi, Mama Mia, may natuklasan akong hindi ko inaasahan. Naiwan ni Jello yung cellphone niya sa sala ng bahay ko. At ewan ko ba kung ano yung nagtulak sa akin. Pero nilapitan ko yung phone at binuksan ko yon. Nung unang chapter ng relasyon naming dalawa, nagsabihan kami ng password sa isa't isa. Kaya naman sinubukan ko yung password niya at bumukas naman talaga yung phone niya. Ewan ko. Pero ang sunod kong ginawa ay pinuntahan ko ang mga messages niya. At doon ay may nakita akong mga mensahe ng isang babae. Mga simpleng, "Hi, kumusta ka? Ganda mo sa picture ah." Yun lang naman ang nabasa ko. Pero para sa akin, Mama Mia, ay tila ba itak yun na itinarak at tumagos sa dibdib ko. Kasi paano? Paano niya nagagawang makipag-chat ng ganon sa ibang babae? Samantalang ako halos pinagbabawalan nga niya kahit pa trabaho naman ang pinag-uusapan namin ng katrabaho ko. Paano niya nagagawa sa akin yung ganon? Paano niya ako natitiis, nasasaktan ng mga salita niya? Na may kalandian daw ako, pero siya naman pala itong may mga ganitong messages sa cellphone niya. At nung hinarap at kinumpronta ko siya dahil doon, ay hindi naman niya maamin. "Ano ka ba naman, Andrea? Wala lang yun. Kaibigan ko lang yun ha. Wala ka bang tiwala sa akin? Alam mo, siguro gawain mo yan, kaya mo sinasabi sa akin yan no. Kasi iniisip mo, nilalandi ko yung babaeng yun, gaya ng panlalandi mo dyan sa kausap mo sa phone." Mama Mia, hindi ko alam kung paano nangyari pero tila nabaliktad yata ako. Ramdam ko, Mama Mia. Ramdam ng isang babaeng mahal ang lalaki kapag may mali sa minamahal niya. At alam kong may mali kay Jello. Doon na pumutok lahat ng galit ko. At siguro, Mama Mia, doon na rin ako unti-unting bumibitaw. Hindi naman po ako santo.
tao lang din ako, nasasaktan at nagagalit. May isang office mate ako na matagal nang nagpapahiwatig ng pagkagusto sa akin. Lagi po siyang nandyan. Lagi siyang handang makinig lalo na sa mga reklamo ko tungkol sa boyfriend ko. At sa panahong pakiramdam ko ay iniwanan ako ni Jello, sa kanya po ako bumagsak. Isang gabi, Mama Mia, nagkayayaan kami ng mga team ko sa trabaho na mag-inom. Nagkayayaan kami ng isang celebration kumbaga. Nahit kasi namin ang quota namin kaya naging masaya pati yung boss namin, Mama Mia. Dati-rati naman ay hindi ako sumasama sa ganun dahil natatakot ako na baka maggalit sa akin si Jello. Kaya lang, sa panahong iyon ay nainis na talaga ako. At ewan ko, siguro dahil lasing ako, siguro dahil sugatan ako, Mama Mia, hinayaan ko siyang maging knight in shining armor ko sa gabing iyon. Hinayaan ko siyang ihatid niya ako. Hinayaan ko rin siyang akbayan niya ako. At hinayaan ko rin na mangyari sa amin ang isang bagay na akala ko dati ay hindi ko magagawa. Oo, Mama Mia. Imbis na umuwi kami doon sa apartment ko at doon niya ako ihatid, dumiretso kami sa isang malamig na kwarto. At doon may nangyari sa aming dalawa. Siguro dahil sa alak at siguro nainis na rin talaga ako. Kaya ako pinagbigyan ng lalaking yon. In short, Mama Mia, niloko ko po ang boyfriend kong si Jello. Pagkatapos noon ay guilty talaga ang pakiramdam ko. Kahit naman hindi ako santo, hindi din naman ako sanay na manloko ng tao. Lalo na sa isang taong mahal ko. Parang hindi po ako makatingin ng diretsyo kay Jello. Ewan ko ba, Mama Mia, parang kinakain ako ng aking sariling konsensya. Parang gusto ko siyang yakapin at aminin sa kanya ang kasalanang nagawa ko. Pero tuwing naaalala ko rin yung ginawa niya sa akin, at sa pag-iisip ko na baka hindi lang sa landian ng chat ang ginagawa nila ng babaeng yon, ay nasasaktan ako. Sinasabi ko sa sarili kong una naman siyang nagloko kaya bakit ako makokonsensya? Una naman siyang nangaliwa. Siya itong bawal ng bawal sa akin pero siya pala itong may ginagawang kababalaghan. Kaya yun ang nagiging dahilan ko para isipin kong patas lang naman kaming dalawa. Niloko niya ako? Fine, lolokohin ko rin siya. Pero hindi pala ganun kasimple ang lahat, Mama Mia. Kasi kahit gumanti ako, hindi naman po nawala yung sakit na nararamdaman ko. Tingin ko ay lalo pa po siyang dumoble. Kasi pakiramdam ko ngayon, sirang-sira na talaga ang aming relasyon. Kasi pareho na kaming may kasalanan. Pareho na kaming may itinatago. At pareho na kaming hindi tapat sa aming pagsasama. Nung sumabog ang lahat ng sikreto, ay grabe talaga, Mama Mia. Hindi ko po iyon makalimutan. At alam kong hindi rin niya makakalimutan iyon kailanman. Lahat ng sigaw, lahat ng mura, lahat ng bintang, lahat ng totoo, at lahat ng kasinungalingan ay binatunan naming dalawa sa isa't isa. Ginago mo ko, Andrea! Sigaw niya sa akin nung natuklasan niya ang tungkol sa nangyari sa aming dalawa ng office mate ko. At ano, ikaw, inosente ha?
Hindi ba't ginago mo rin naman ako, ha, Jello? Pero iba yung ginawa mo. Iba yun. Pumayag kang ikama ka ng ibang lalaki. Uy, Jello, huwag kang ang magmalinis. Pareho lang tayo. At bakit? Sasabihin mong inosente ka? Sasabihin mong wala kang ibang babaeng ikinama habang tayo pa? Hanggang chat lang yung sa amin, Andrea. Lokohan lang. Wow! At sa tingin mo maniniwala ako dyan? Di ba ikaw yung galit na galit dati kapag may kausap ako? Pero ikaw naman pala yung may ginagawang milagro eh. Kaya ngayon, patas na tayo, Jello. Kung ginago mo ko, pues ginago rin kita. At tandaan mo, Jello, hindi ako yung nauna. Ginantihan lang kita. At doon ko napagtanto, Mama Mia. Oo nga. Pareho lang kaming dalawa. Pareho kaming sumuko. Pareho kaming nanakit. At lalong pareho kaming nagloko. At sa uling pagkakataon, hindi na namin kinaya pang ipaglaban kung anong meron kaming dalawa. Binitawan namin ang isa't isa, Mama Mia. Hindi naging maganda, hindi naging maayos, at hindi naging mapayapa ang huli naming pag-uusap. Naghiwalay kami na para bang gusto na naming patayin ang isa't isa sa sobrang galit na aming nararamdaman. Naghiwalay kami na tila ba ang naging importante lang sa amin ay ang sakit na dinulot namin sa isa't isa. Pagkatapos nun ay hindi na kami nagkita pa ni Jello. 3 taon ang lumipas, Mama Mia. 3 taon, walang usap-usap, walang kamustahan. In short po, walang nangyaring closure sa pagitan naming dalawa. Hanggang isang araw, nagkita kami ulit sa isang kasal ng common friend namin. At doon ko naramdaman yung isang bagay na hindi ko inaasahang mararamdaman ko pa rin pala sa muli naming pagkikita. Ang puso kong matagal kong tinakpan ng galit at inis ay bigla na namang kumabog ng malakas. Hi, Andrea. Bati ni Jello sa akin nung magkita kami. Hello, Jello. Yun lang. Pero sa palitan namin ng mga salitang iyon, ay tila bumalik sa puso ko yung lahat-lahat. Yung galit, yung sakit, yung pagmamahal. As in, lahat-lahat ay bumalik sa akin, Mama Mia. At doon nagsimula ulit ang isang tanong na hindi ko alam kung may sagot ba o dapat ko bang sagutin. Kung pareho kaming nagkasala, may karapatan pa ba kaming bigyan ng isa pang pagkakataon ang aming pagmamahalan? 3 taon, Mama Mia. Ganun katagal ang lumipas bago muling nagtagpo ang aming mga landas. 3 taon na wala kaming komunikasyon. Walang message, walang tawag, walang balita. Well, at least ako, wala akong nabalitaan tungkol sa kanya. Ewan ko lang siya. Ang alam ko lang, Mama Mia, umalis na si Jello sa trabaho niya mula nung magkahiwalay kaming dalawa at lumipat sa ibang kumpanya. Ako naman, pinipilit ko noong buuin ulit ang sarili ko na nasira dahil sa matinding gantihan,
at selosan ng aming relasyon. Umalis din ako sa dati kong trabaho. Actually, umalis ako sa industriya mismo. Naghanap ako ng bagong career. Bagong career, bagong routine, bagong mundo nang wala si Jello. Matagal din kasi ang pinagsamahan naming dalawa. Halos sumabot din ng 5 taon ang aming relasyon. Kaya naman, natutunan ko noon na paikutin ang buhay ko nang kasama siya. Pero nung mawala siya, Mama Mia, gusto kong magkaroon ng panibagong buhay nang hindi po siya kasama. Pero kahit anong pagbabago ko, totoo pa rin na bumabalik at hindi nawawala yung lumang sugat at lumang hapdi. May mga gabi na kahit ayaw ko, Mama Mia, aaminin ko pong naiisip ko pa rin siya. May mga umagang parang hinahanap-hanap ko pa rin yung boses niya. At may mga araw na bigla na lang akong napapahinto kasi bumabalik-balik sa gunita ko yung huling sigawan at awayan naming dalawa. Kung tutuusin po ay wala talaga kaming closure. Hindi kami umupo at nag-usap ng maayos para ayusin ang lahat. Hindi rin kami nagkaroon ng matinong pamamaalam sa isa't isa. Basta iniwanan na lang namin ang lahat, ang isa't isa sa gitna ng lahat ng sugat at sa gitna ng isang giyera. At sa 3 taon na yun, ang dala ko araw-araw ay yung isang tanong. Sino ba talaga ang may kasalanan sa aming dalawa? Ako ba? Nagumanti lang sa panluloko niya? O siya na unang nagloko sa aming relasyon? At yun na nga, Mama Mia, kasal ng isang kaibigan namin pareho o common friend. Hindi ko alam na nandun din pala siya. Akala ko ay hindi nila inimbitahan si Jello. Kasi alam naman nila ang nangyari sa aming dalawa eh. Alam naman nila na hindi naging maganda ang breakup namin ni Jello sa isa't isa. Pero andun siya. Dumating ako sa reception, Mama Mia, at ayun nga, nakita ko si Jello. Isang upuan lang ang pagitan naming dalawa. Para pong na-freeze ang paligid ko. Kahit maraming tao, pakiramdam ko noon ay parang kaming dalawa lang ni Jello ang nandun sa hall na yun. Parang kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Nakabarong siya. Ang linis, ang ayos niyang tignan. Hindi ko maitatangging poging-pogi pa rin talaga siya sa paningin ko. Pero higit sa lahat, Mama Mia, ang una ko pong naramdaman ay hindi po pagkabigla, kundi nagkahalo-halo yung kilig, saya, at sakit. Para kasing bigla kong binalikan ang lahat. Ang una naming pagkikita, ang una niyang panliligaw sa akin, at ang una naming date. Pero kasabay noon ay bumalik din ang lahat ng sakit. Yung gabing sobra kaming nag-away dalawa. Yung mga chat na nahuli ko. Yung mga salitang hindi ko akalaing bibitawan namin sa isa't isa. At pati na rin yung gabi. Yung gabi na bumigay din ako sa iba. Yung gabing nagpagalaw ako sa ibang lalaki para makaganti kay Jello. Para makaganti sa lalaking nanakit sa akin. Hi, Andrea. Bati niya. Simple, diretso.
Walang halong emosyon. Pero para sa akin ay tila ba sinuntok ako sa aking sikmura. Hello, Jello. Yun lang ang naisagot ko. Nagkamustahan kami ng maiksi pero mababaw lang talaga. Kinamusta niya ang bagong trabaho ko. Kinamusta namin ang pamilya ng isa't isa. Kinamusta namin ang buhay ng isa't isa. Pero sa ilalim ng mga simpleng tanong, ay tila ba may mabigat na bagay kaming hindi nasasabi sa isa't isa. Ramdam ko, Mama Mia, alam kong nararamdaman naming pareho na parang may gusto kaming sabihin pero hindi namin ginawa. Walang ni isa sa amin ang gustong magsimula ng matindi at matinong usapan. Tahimik lamang kaming dalawa. Pag-uwi ko po noong gabing iyon ay hindi ako makatulog. Kahit anong waglit ko sa aking isipan ay bumabalik ang lahat ng alaala. Hindi lang yung masasakit ha, hindi lang yung mga panluloko at mga sigawan, kundi pati na rin yung mga masasayang alaala naming dalawa. Naaalala ko yung unang date namin, yung simpleng fishball sa kanto. Tapos, tawanan kami ng tawanan kasi nahulog yung isang fishball sa sahig. Naaalala ko yung mga gabing sabay kaming nanonood ng pelikula. Nakakumot lamang at magkahawak ang mga kamay. Naaalala ko yung nagpaplano na kaming tumira sa iisang kondo. Yung pangarap naming mag-ipon para sana sa magiging kasal naming dalawa. Naaalala ko yung mga plano namin. Kung ilang baby ang gagawin namin, kung saan kami titira. Pero sabay ding bumabalik sa akin yung sakit. Naaalala ko yung matinding pagbabawal at pagsiselos niya sa akin. Tapos naaalala ko rin yung mga nahuli kong chat, yung mga pagsisinungaling niya. Naaalala ko rin kung paano ako humantong sa isang malamig na kwarto kasama ang ka-office mate ko. Naaalala ko rin yung huling sigawan naming dalawa. Yung mga salitang hindi na dapat namin sinabi sa isa't isa. Yung mga salitang hindi binibitawan ng mga labing nagmamahal. At yung mga bagay na hindi na dapat nangyari. At ang pinakamasakit, Mama Mia, yung alam kong pareho po kaming nagkamali. Pareho kaming nanakit. Pareho kaming nangaliwa. Pareho kaming bumitaw sa aming mga pangarap at pangako sa isa't isa. Isang linggo matapos yung kasal ng kaibigan namin, ay nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng message sa messenger ko. Oo nga pala, nung nagkita kaming dalawa dun sa kasal, ay in-unblock ko na siya, Mama Mia. At ang mensahe na yun ay galing sa kanya. Pwede ba tayong magkita, Andrea? Halos mahulog yung cellphone ko sa sobrang kaba. 3 taon na wala kaming komunikasyon. Tapos bigla siyang ganito. Bigla siyang makikipagkita. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumagot ng oo. Pero sa dulo, nag-reply pa rin ako na tila ba may hinihintay pa rin akong mangyari. Saan? Nagkita kami sa isang cafe at doon, for the first time after so long, after nung huli kaming nagsigawan at nagsakitan, ay nag-usap kaming dalawa ng masinsinan. Hindi kami agad dumiretso sa sakit. Nag-umpisa muna kami sa mga simpleng tanong. Pero habang tumatagal, ay parang hindi na namin kayang pigilan na dumako dun sa mga masasakit na alaala.
Bakit kailangan mo akong lokohin noon, Andrea? Diretsyong tanong niya nang walang paligoy-ligoy. At doon ako natigilan. Parang gusto kong umiyak. Parang gusto kong sumigaw. Pero nagpakatatag ako, Mama Mia. Sinalubong ko ang titig niya at saka buong kumpiyansa akong sumagot. Dahil niloko mo rin naman ako, 'di ba? Tumahimik siya. Kita sa mga mata niya, may guilt, may galit, may lungkot. At Mama Mia, sa totoo lang, nasaktan ako sa kumpirmasyong iyon. Kumpirmasyon na hindi lang basta chat ang nangyari sa kanilang dalawa nung babae. Hindi ko siya minahal, gaya ng pagmamahal ko sa'yo, Andrea. Bulong niya. Ako, akala mo ba minahal ko yung sakin? Hindi, Jello. Hindi ko siya mahal. Ang totoo niyan, una pa siyang nagparamdam sa akin noon bago ka pa dumating sa buhay ko. Pero hindi ko siya pinagbigyan dahil nga hindi ko siya mahal. Kaya lang, nasaktan mo ko eh. Nasaktan mo ako ng sobra, Jello. At dahil sa matinding sakit na yon, naisipan kong gumanti. Naisipan kong saktan ka rin. At dahil doon, Mama Mia, nagsimula ang pagbabalik namin sa lahat ng sugat ng nakaraan. Matapos yung araw na yon, ay nagkita pa ulit kaming dalawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi parehong hindi pa tapos ang mga puso namin sa aming nakaraang pagmamakalan. At sa bawat pagkikita naming dalawa, lalong lumilinaw yung tanong na hindi ko alam kung may kasagutan ba. Kung pareho tayong nagkasala, deserve ba nating bigyan ng second chance ang ating pagmamahalan? Oo, Mama Mia, aaminin ko po. Mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin si Jello. At ramdam kong ganun din naman siya sa akin. Pero, sapat ba talaga yung pagmamahal kung pareho kaming nadurog sa aming nakaraan? Sapat ba talaga yung pagmamahal para tumayo ang isang relasyong nawasak ng kasinungalingan? Nung araw na nagkita kami sa cafe, hindi ko alam noon kung dapat ba akong mag-dress ng maayos o magsuot lang ng formal na damit. Sa totoo lang, nagpalit po ako ng damit ng 3 beses bago ako noon lumabas ng bahay at makipagkita sa kanya. Hindi dahil gusto kong makita niyang maganda ako. Hindi dahil gusto kong makita niyang pinaghandaan ko siya o magpabango ako sa kanya. Kundi dahil gusto ko pong siguraduhin na hindi niya makikita o mababasa sa aking itsura na nanginginig ako sa sobrang kaba ng muli naming pagkikita dalawa. Pagdating ko doon sa meeting place ay nandun na siya, nakaupo sa pinakadulong upuan sa may sulok. Parang ayaw niya na makita kami ng iba na nag-uusap. Parang ayaw niyang malaman na nag-usap kaming dalawa. Nakahawak siya sa baso ng kape, pero halatang hindi pa niya yon iniinom. Yung tipong may iniisip siyang mabigat. Hi, sabi ko ng halos pabulong. Hello. Sagot niya, pero wala akong makitang emosyon sa kanyang mukha. Umupo ako sa harap niya, tahimik. Naririnig ko yung tunog ng mga tasa at kutsarita ng ibang tao sa cafe na yon. Yung ingay ng espresso machine,
Pero sa aming dalawa, parang may manipis na pader ng katahimikan na nakaharang. Salamat, Andrea, at pumunta ka. Siya ang unang bumasag ng katahimikan na yon. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong ngumiti o hindi. At doon niya binitawan yung tanong na parang ibinagsak sa akin na 10 sako ng bato. Ganun kabigat ang tanong na yon. Bakit mo nagawa sa akin yon? Hindi ako agad nakasagot kasi alam kong hindi sapat yung mga rason ko. Pero nagsalita ako kahit paputol-putol. Sapat bang dahilan na nasaktan ako, Jello? Kasi nung nakita ko yung mga chat mo, parang gumuho ang lahat eh. Akala ko kaya ayaw na ayaw mo ako noon na makitang may kausap na iba ay dahil selos na selos ka kasi mahal na mahal mo ko. Akala ko sobrang mahal mo ko at ayaw mo lang na mawala ako. Pero hindi pala yun ang totoong dahilan, ano? May iba ka palang dahilan. Kaya pala ayaw na ayaw mong nakikitang may kausap akong ibang lalaki. Kahit sa chat, kahit kasamahan ko sa trabaho. Kasi, alam mong ginagawa mo yun sa akin. Guilty ka. Kaya sa akin mo pinoproject yung mga ginagawa mo. Sumandal siya, Mama Mia, sa upuan. Napabuntong hininga na tila ba pinipigilan ang sakit o galit. Hindi ko siya minahal, Andrea. Kahit kailan, ikaw lang naman ang minahal ko. At dun ako natamaan sa sinabing yon. Oo, aminin ko may konting kilig akong naramdaman sa puso ko pero hindi ko pinanaig yon. Kahit na hindi mo siya minahal, Jello, ginawa mo pa rin. Sinaktan mo pa rin ako. At kahit hindi ko rin minahal yung taong kasama kong gumawa ng pagkakamali ko sa'yo, ay ginawa ko rin para saktan ka. Kaya kung tutuusin, pareho lang naman tayo, 'di ba? Tumango siya, pero umigting yung kaniyang mga panga. Kitang-kita ko na pinipigilan niya yung kaniyang luha o galit. Hindi ko masabi kung alin sa dalawa nga ang kaniyang pinipigilan. Yung luha ba talaga o yung galit niya? Pagkatapos naming magkita sa cafe na yon ay umuwi ako na para bang sinasakal. Hindi ko alam, Mama Mia. Akala ko kasi kapag tapos na kaming mag-usap dalawa uuwi na akong may kasagutan ng mga tanong ko pero hindi pala. Hindi ko alam kung bakit pumayag akong makita siya in the first place. Kasi imbis na mawala, ay tila lalong bumalik ang lahat ng sakit sa akin. Pero sa kabilang banda, may parte rin sa puso ko na tila parang gumaan. Kasi sa wakas, may nasabi rin kami ng mahinahon sa isa't isa kahit papaano. Pero hindi po doon nagtapos ang lahat. Nag-message ulit siya sa akin. Nagkita ulit kaming dalawa. At paulit-ulit naming binubuksan yung kahon ng nakaraan na matagal na dapat na nakakandado. Naalala mo ba yung last trip natin sa Baguio? Tanong niya isang beses habang nagkakapi kaming dalawa. Umiti ako ng mapait. Paano ko makakalimutan yon? Doon tayo huling naging masaya bago tuluyang bumagsak ang lahat. Tumingin siya sa malayo. Sayang, no? Sayang yung lahat ng plano nating dalawa. At bigla akong napaiyak ng hindi ko inaasahan. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, sayang naman talaga.
Lahat ng pangarap namin, pagbili ng bahay, pagpapakasal, pagbuo ng sariling pamilya. Lahat natapos dahil pareho kaming nagkamaling dalawa. Minsan naiisip ko, kung hindi ko kaya siya ginantihan noon, kung hindi ko kaya siya niloko noon, at kung hindi nga ako sumama sa ka-office mate ko noon, baka kami pa ring dalawa hanggang ngayon. Pero sabay ko ring naiisip, hindi ko naman kasalanan yun eh. Hindi ko naman kasalanan na masaktan ng husto to the point na kailangan kong gumanti. Kung hindi niya ako niloko, hindi ako mapupunta sa ganung kasalanan. Parang walang katapusang kung ang nasa isip ko. Isang gabi pagkatapos naming magkita ay inihatid niya ako pa uwi. Pagbaba ko ng kotse niya ay hinawakan niya yung kamay ko. Hindi naman mahigpit na hawak, hindi rin naman yung hawak na malambing. Basta, mahinang paghawak lamang. Pero naramdaman ko yung kuryente na dati ay nararamdaman ko lagi kapag magkasama kaming dalawa. Namiss kita, Andrea. Mahina niyang sabi. Parang gusto ko siyang sagutin noon nang ako rin. Pero ang lumabas sa bibig ko ay iba, Mama Mia. Jello, baka magkamali lang tayong dalawa ulit. Baka nostalgia lang tong nararamdaman mo. Pero hindi niya binitawan yung kamay ko, Mama Mia. At sa unang pagkakataon matapos ang halos 3 taon, ay nagkatitigan kami ulit dalawa. Na para bang hindi nawala yung lahat. Na para bang hindi gumuho ang lahat sa relasyon naming dalawa. At doon ay biglang parang nag-warning sign ang utak ko. Delikado to. Mahirap to. Kasi kapag bumigay ako ulit, baka manumbalik lang lahat ng sakit. Baka maulit lang lahat ng paglolo ko at lahat ng mga kasinungalingan. Pero kapag hindi naman ako bumigay, baka habang buhay ko rin itong pagsisisihan. Kasi aaminin ko sa iyo, Mama Mia, hindi lang naman galit at sakit ang nararamdaman ko kay Jello nung mga panahon na yon, kundi nararamdaman ko ulit yung kilig na para bang nagliligawan ulit kaming dalawa. Nagkikita pa rin kami paminsan-minsan ni Jello. Hindi araw-araw, pero sapat para bumalik yung koneksyon naming dalawa na matagal na panahon nang nawala. Pero laging nauuwi sa mga tanong ang pagkikita namin. Paano kung bigyan natin ulit ng chance ito? Paano kung sa pagkakataong ito ay hindi na tayo magkakamali? Paano kung... Pero lagi rin kaming bumabalik sa sugat. Kapag nag-uusap kami ng mga masasaya, ang ending ay napupunta pa rin sa mga sugat, Mama Mia. Paano nga kung maulit ang lahat? Paano nga kung hindi ko na kayang magtiwala ulit sa kanya? Paano? Paano kung hindi na kami marunong magmahal ng totoo pareho? At noon ako natakot ng husto, Mama Mia. Kasi ang puso ko po ay tila sinasabihan ako na handa siyang sumugal ulit. Ang puso ko ay tila nagsasabi sa akin na kahit anong mangyari ay kakapit siya. Pero naiisip ko yung mga gabi na iyak ako ng iyak. Yung mga gabi na halos hindi ako makahinga kasi nga niloko niya ako. Naisip ko yung sakit na tila ba
Mas nanaisin ko na lang mamatay kaysa sa maramdaman ulit yon. Naisip ko yung mga salitang masasakit, matatalas, na binitawan namin sa isa't isa, na kailanman ay hindi na namin mababawi kahit ano pang gawin naming dalawa. Isang linggo, Mama Mia, nagkita kaming dalawa ni Jello sa labas ng simbahan. Hindi ko alam kung bakit niya ako niyaya doon o kung bakit sa dami-daming lugar dun pa niya talaga ako niyaya. Pagkatapos ng misa, nung nakauwi na ang lahat ng tao, ay naupo kaming dalawa sa may hagdan sa gilid. Tahimik lamang kami. Parehong nakatingin sa kawalan. Parehong nakatingin sa mangilan-ngilang taong dumadaan at lumalabas ng simbahan. Alam mo, Andrea, sabi niya bigla, minsan naiisip ko, baka eto na ulit yung pagkakataon nating dalawa. Baka binigyan ulit tayo ng Diyos ng second chance para ayusin ang mga mali natin noon. Hindi ako agad nakasagot sa kaniyang mga sinabi. Tinitigan ko lang yung krus sa tuktok ng simbahan. Pero Jello, paano kung hindi na talaga tayo buo? Paano kung kahit anong ayos ang gawin natin, may lamat na talaga yung baso ng ating relasyon? Na kahit paulit-ulit pa nating idikit, hindi na iyon magiging kasing tibay ng dati. Pero 'di ba, pinagtagpo ulit tayo ng Diyos, Andrea? Pinagtagpo ulit tayong dalawa. 'Di ba dapat may ibig sabihin 'yon? Kasi kung wala na talaga tayong gagampanan pa sa buhay ng isa't isa, dapat hindi na tayo pinagtagpo. Dapat hindi na tayo pinagkita pang muli. Hindi ko alam, Jello. Hindi ko alam. At doon ako natatakot, Mama Mia. Kasi yung puso ko ay tila tinutulak na ako para sumugal ulit. Pero naiisip ko yung mga sakit na dinulot niya sa akin. Matapos ko siyang sagutin ay tumahimik siya. At doon ko nakita sa mga mata niya na hindi lang ako ang natatakot. Pareho kaming may takot na nararamdaman. Pareho kami ng gusto. Gustong sumugal ulit. Gustong subukan ulit. At pareho kaming mahal pa ang isa't isa. Pero nakita ko rin sa mga mata niya na pareho din pala kaming wala ng tiwala sa isa't isa. Pareho kaming lagi nang magdududa. At hindi ba, hindi magiging masaya ang isang relasyon kung ito ay nabuo sa pagdududa, kung ito ay nabuo ng hindi tama at walang tiwala. Hindi naging madali yung mga sumunod na linggo. Kahit sinasabi namin sa isa't isa na friends na lang muna tayo, ramdam ko pong hindi yun totoo. Na hindi yun ang totoong nararamdaman namin. May mga tingin, may mga salita, may mga hawak na hindi naman ginagawa ng mga magkaibigan lamang. Minsan, naglalakad kami pa uwi. Tapos, bigla na lang niyang hahawakan ang balikat ko, Mama Mia. Di kaya'y bigla na lang siyang aakbay sa akin. Minsan, tatawa din ako sa mga simpleng biro niya. Pero sa loob-loob ko, parang gusto ko na ulit siyang yakapin. Parang gusto ko na ulit maramdaman yung makulong sa mga bisig niya.
Pero sa bawat tawa, may takot pa rin. Pwede pa ba talaga kaming bumalik sa dati kung pareho na kaming walang tiwala sa isa't isa? At sa bawat paghawak ay may kasama na ring mga pangamba. Pareho kaming may mga lamat na. Tapos Mama Mia, habang iniisip ko yon at kumakain kami sa gilid ng kalsada gaya ng dati naming ginagawa, may dumaan pong jeep. Tapos alam mo ba kung ano yung tugtog, Mama Mia? Sometimes, love just ain't enough. Bigla kaming nagkatitigan pero pareho din naming binawi ang mga tingin namin sa isa't isa. Na tila ba naintindihan namin na tila ba pareho kami ng tinutukoy. Yung kanta sa jeep, yung love just ain't enough. Dahil hindi naman talaga nagiging sapat ang pag-ibig, hindi ba? Minsan gusto ko siyang diretsuhin ng tanong kung talagang mahal pa ba niya ako. Pero natatakot akong marinig yung sagot. Kahit na alam kong mahal pa niya ako, Mama Mia, natatakot pa rin ako na baka kapag sinabi niyang mahal niya ako ay tuluyan na akong bumigay. Isang gabi, nagkayayaan kaming lumabas para mag-dinner. Simple lang naman ang dinner na yon. Doon kami sa hindi mamahaling restaurant, kundi sa karinderyang paborito naming puntahan noon. Habang kumakain kami ng mga paborito naming putahe sa karinderyang iyon, ay nagtatawanan pa kami. Para bang bumalik kami sa dati. Yung mga panahong wala pang sakit, yung mga panahong wala pang third party, wala pang nagaganap na sigawan. Yung tipong simpleng adobo lang, solve na kami. Pero biglang naputol ang lahat ng kasiyahan nung sinabi niyang, naalala mo pa ba kung paano nagsimula yung huli nating away dalawa? Tumigil ako sa pagsubo. Tinitigan ko siya. Alam mo, nagtatawanan na tayo kanina eh. Bakit kailangan mo pa talagang ungkatin ulit yun? Nanong ko nahalata sa boses kong naiirita sa pagputol niya ng kasiyahan namin. Hindi ko alam, Andrea. Siguro kasi kailangan nating pag-usapan ulit ang lahat bago tayo magdesisyon. Sagot niya. At doon ay nagbalik na naman lahat ng sakit. Paano ko malilimutan ha, Jello? Tinawag mo akong malandi. Tinapakan mo yung pagkatao ko. Hindi yun simpleng away lang, kundi hinusgahan mo ko. Tinawag mo akong mababang uri ng babae. Pokpok ang tinawag mo sa akin, di ba? Tumahimik siya. Hindi ako makatingin sa kanya diretsyo. Sa totoo lang, Mama Mia, parang wala na kaming nakikita na ibang tao doon sa karinderya nung mga panahon na yun. Tapos bigla siyang nagsalita. At paano ko rin malilimutan yung ginawa mo, Andrea? Niloko mo rin ako. Mas masakit pa, nagpakama ka sa iba. Masakit, Andrea. Sobrang sakit. Hindi ako kumibo kasi totoo naman, kahit anong paliwanag ko, kahit sabihin kong ginantihan ko lang siya, hindi pa rin mababago noon ang sakit ng ginawa ko sa kanya. At doon ko na-realize, Mama Mia, kahit pala nung pilit namin na ibalik yung saya namin dati, hindi rin pala mapipigilan na bumalik din lahat ng sakit ng nakaraan. Isang linggo pagkatapos noon ay inihatid niya ulit ako sa bahay. Dapat simpleng good night lang yun eh. Pero bago ako bumaba ng kotse niya ay bigla niya akong hinila at hinalikan. Hindi agad ako nakalayo. Hindi ko alam dahil sa sobrang nagulat ako o gusto rin ng puso kong hayaan. Nahalikan niya ako.
At sa ilang segundong iyon ay bumalik lahat ng damdamin. Yung init, yung kilig, yung pagmamahal. Pagkatapos noon ay bigla akong itinulak siya papalayo sa sarili ko. Jello, malito. Bakit mali kung pareho naman nating gusto, Andrea? Bakit mali kung pareho naman tayong wala ng pananagutan sa iba? Ang sagot niya noon ay halatang desperado na, Mama Mia. Dahil hindi tayo buo, Jello. Dahil hindi natin alam kung kaya pa ba nating magtiwala ulit sa isa't isa. Humahimik siya. Kita ako sa mga mata niya na gusto niyang sumigaw, pero wala siyang nasabi. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na namin kayang iwasan pa ng iwasan ng tanong. Nagkita ulit kami sa parehong cafe kung saan kami unang nag-usap matapos ang 3 taon ng hindi namin pagkikita. Andrea, seryoso niyang sabi sa akin, kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, ipapangako ko sa iyong hinding-hindi na kita muli pang sasaktan. Hinding-hindi na ako muli pang magkakamali sa relasyon nating dalawa. Dahil Andrea, ikaw lang naman lagi. Umiyak ako, Mama Mia. Umiyak ako. Hindi dahil sa mga sakit na dinulot niya sa akin dati, kundi dahil sa isang realisasyon na mahal ko pa rin naman siya hanggang ngayon. Jello, sa totoo lang, mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko pa napapatawad ang sarili ko sa pagginawa kong pagganti sa'yo. At hindi pa rin kita napapatawad sa ginawa mong pananakit sa akin. Nasaktan mo ko. At nasaktan din kita. Hindi na tayo malinis, Jello. Kahit sabihin mong kaya nating ibalik ang tiwala natin sa isa't isa, mahirap na yun. Alam ko sa bawat araw kapag nagkaroon tayo ulit ng relasyon, magdududa tayo sa isa't isa. Alam kong ang pupuntahan din natin magkasakitan ulit. Hindi na tayo katulad ng dati, Jello. Pero pwede pa naman tayong magsimula ulit, Andrea. Kahit hindi malinis, kahit may lamat na, basta't magkasama lang tayong dalawa. Tinitigan ko siya, Mama Mia. Nakita ko yung lalaki na minahal ko ng sobra-sobra dati. At the same time, nakita ko rin yung lalaking nanakit sa akin. At nakita ko rin yung sarili ko, yung babaeng nagkamali rin. Nagloko rin at nanakit din, kaya wala ring pinagkaiba sa kanya. Umuwi ako noong naguguluhan. Halos buong gabi din akong hindi nakatulog. Pabalik-balik sa isip ko yung mga sinabi niya. Pwede pa nga ba? Pwede pa ba talaga kaming magsimula ulit? O mas tamang tuluyan na lang naming tapusin ang kwento naming dalawa? Kinabukasan ay tinext ko siya. Nagkita kaming dalawa ulit doon sa parehong simbahan, kung saan niya ako tinanong dati kung kaya pa ba naming ayusin ang lahat. Kung ang dahilan ba ng muli naming pagkikita ay para bigyan ng pagkakataon ng isa't isa. Jello, sabi ko habang nanginginig yung boses ko. Mahal pa rin kita, totoo yun. Pero sigurado akong hindi na natin kaya pang ibalik sa dating saya ang relasyon natin nang hindi natin binabalikan yung sakit. Hindi ko kayang magpanggap na walang nangyari, Jello. Hindi ko kayang sabihin sa'yo na makakalimutan ko ang pananakit mo sa akin dahil hindi ko yun magagawa. Tumahimik siya, Mama Mia, hanggang sa nakita ko ang 2 patak ng luha na pilit niyang pinipigilan. Kung yan ang desisyon mo, tatanggapin ko. Pero tandaan mo, Andrea, minahal kita ng sobra at mamahalin pa rin kita kahit wala ka na sa tabi ko. Umiyak ako, Mama Mia.
Nag-iyakan kami sa harapan ng isa't isa kasi alam kong kahit sakit ay tama pa rin yung desisyon ko. Nagyakap kami, mahigpit, yung tipong huling yakap na. At doon ko naramdaman na talagang tapos na kaming dalawa. Hindi dahil wala na kaming pagmamahal sa isa't isa, kundi dahil sobra naming nasaktan ng isa't isa na hindi na namin kayang buuin pa ang aming mga sarili. At doon ko napagtanto, pinagtagpo kami ulit ni Jello hindi para dugtungan ang aming pagmamahalan, kundi para ayusin ang gusot na aming iniwanan sa nakaraan. Lumipas ang mga buwan, hindi na kami ulit pang nagkita ni Jello. Hindi na rin kami ulit nag-usap pa o kahit nag-chat o nag-message pa sa isa't isa. At sa tuwing naiisip ko siya, oo, masakit pa rin, Mama Mia. Pero may halo ng ginhawa. Kasi sa wakas may closure na rin kaming dalawa. Pareho kaming nagkasala, pareho kaming nagkamali, pareho kaming nanakit sa isa't isa. Pero sa huli, natutunan ko na hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban hanggang dulo. Minsan kailangan mong bitawan ang taong mahal mo kasi mas mahalaga yung katahimikan kaysa sa paulit-ulit na pagbubukas ng isang sugat. At kung tatanungin mo ko kung mahal ko pa rin siya, oo, Mama Mia. At siguro kahit tumanda na ako, may parte pa rin talaga sa puso ko na siya lang ang magmamay-ari. Pero tinanggap ko na sa sarili ko na hanggang dun lang talaga kaming dalawa. Hindi lahat ng pagmamahalan ay deserve ng second chance. Pero hindi ibig sabihin dahil nagtapos at wala ng second chance, ay wala ka ng matutunan. At Mama Mia, marami po akong natutunan sa naging relasyon naming dalawa ni Jello. At yun ang pinakamahalagang regalo na iniwanan namin sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Maraming salamat po sa pagbabasa ninyo nitong aking sulat. Maraming salamat dahil pinagbigyan niyo ko na kahit hindi naman ganun kabigat itong kwento ko, ay binasa niyo pa rin dito sa inyong programa. Isa po ako, Mama Mia, sa mga libo-libo niyo pong taga-suporta. Isa po ako sa mga araw-araw na nakikinig sa inyo at nag-aabang ng inyong programa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po ulit, Andrea. Tama. Hindi porket pinagtagpo ulit kayo ng tadhana, pinagtagpo ulit kayo para buhayin ang pagmamahalan na natutulog sa nakaraan. Hindi ganun eh. Minsan, pinagtatagpo ulit kayong dalawa para pag-usapan, para magkapatawaran. At masaya ako para sa iyo, Andrea. Hindi mo man nakamit ang isang love story na gusto mo na magkatuluyan, magkaroon ng pamilya, maging masaya. At least, 'di ba? Nagkaroon ka ng kapayapaan. At meron po akong nabasa dati na yung mga taong minahal natin, hindi naman talaga natin sila na-unlove. Kundi, andyan lang sila at may bahagi ng puso natin na sila lang ang nagmamay-ari. Sa mga nasaktan dyan, sa mga umibig, sa mga umiyak, sa mga nagbigay ng second chance, o hindi, nako, paki-share ng videong ito, paki-share ng kwentong ito dahil alam ko, marami po ang makaka-relate dyan. Sigurado ako isa ka na dyan eh. Anyways, maraming salamat, Andrea, sa pag-share mo ng iyong kwento at sa iyo din na nakikinig ngayon. Thank you very much dahil umabot ka sa puntong ito ng ating storya at maraming salamat dahil palagi mo akong sinusuportahan. Paki-like at share ng video na to, paki-subscribe ng ating channel at paki-click ng notification bell para lagi po kayong na-update kapag meron tayong bagong upload. At syempre, paki-send na rin ng inyong mga sariling kwento. Sorry, parang ina-acid ako.
Paki-send na rin ang sarili ninyong kwento. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. At dyan po sa baba, meron po tayong link na nilagay dyan. Link po yan ng isa pa nating channel na Encounters with Mama Mia na humihingi din ng inyong suporta at pagmamahal. Ganun. And speaking of pagmamahal, nako, hello ako sa mga matitibay magmahal nating mga subscribers na bukod sa subscribers, nagpa-member talaga, ganun sila katibay. Hello po sa inyo, maraming salamat. Hi ako kay Colleen Bueno, kay Janice Linian, maraming salamat. Hi din kay Nets Pabualan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, Freaky, at sa pinakabago nating member, si Evelyn Kawit. Maraming salamat po. And syempre sa inyo na nakikinig ngayon, ayun, maraming salamat din sa ating mga subscribers na laging nagko-comment. Sa mga hindi po nagko-comment na nanonood lang, kasi kukunti lang po ang nagko-comment, hindi lahat. Pero meron naman tayong mga tagapanood, nakikita natin na ang tawag dyan ay mga silent viewers. Hello po sa inyo, maraming salamat. Para sa inyo ang halik na yon. Hi ako kay Alexa Saluna, maraming salamat. Hello din kay sino to? Sally Buma, thank you very much sa pakikinig mo. Queen Yara, Leonor de la Cruz, thank you very much. Hello din kay Boss Gino Azriel, OFW's Diaries, Maricris Picaza, maraming salamat sa pakikinig mo. Hi din kay Jaime Rodriguez, Abigail Tenorio at Liana. At sa lahat pa po ng ating mga taga-suporta, ng ating mga taga-panood na hindi nababasa ang kanilang pangalan, abang-abang lang kayo at baka sa susunod, pangalan niyo na ang mababanggit natin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo ulit. Ako po ang inyong Mama Mia. Mwah, mwah, mwah. I love you and mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye!